Hello, welcome to the demo of our latest Laundry Biz Tracker for the 2026 version. So this is a combination na ng sales and inventory management. So balikan lang natin yung sa 2025 version para ma-compare lang natin kung ano yung mga updates for this version. So last year kasi okay lang naman yung pag-enter ng data pero naging concern lang or issue lang kapag may mga multiple services na ina-avail ang client. So for example, ito, ayan, so kung same na ano ba? Same service, parang one entry per service. So, one row per service kasi. So, paulit-ulit lang. Halimbawa, input mo na naman yung customer, then input yung service. Ayan. So, medyo nakakalito lang. Lalo na kapag meron pang mga discount, yung mga ganyan. So, ang nangyari ngayon sa 2026 version, meron na tayong invoice page or basically parang logbook lang ng services, and then dito na enter per transaction, and then when you click save, nakalink na siya sa database, master list, and sa mga monthly and uh, annual dashboard natin. Yan. So, dun din sa last version, medyo nakakalito kasi yung inventory part. So, nakahiwalay kasi yung mga initial inventory, stocks in and stocks out. So, for this version, mas beginner friendly na siya. So, input nyo lang yung date, then input kung ilan yung beginning inventory for that specific date, ilan yung stocks out, and then yung balance and tags, mag-auto fill na siya based dun sa latest inventory ninyo. Then kapag hindi siya nagmamatch sa actual na stocks on hand ninyo, input nyo lang yung variation dito para matrack lang daily. Yan. Okay, so balik na tayo sa first tabs dun sa settings. So dito nyo isa-set up lahat, like the services, modes of payment, expenses, and inventory. So start tayo sa packages. So dito nyo input lahat ng services na na-offer, ano yung rate per service, and specify nyo rin kung ano yung rate type. Kung per load ba, per kilogram, or per piece. So next column is for the expense categories like yung detergent, water, electricity. So pwede nyo lang namang i-edit tong part na to kung ano yung mga expenses na applicable sa inyo. Then next, we have the modes of payment and yung staff column. Then sa last table, we have the inventory naman dito. So input nyo lang, and then you can specify kung anong category like cleaning supplies, ironing supplies, maintenance, operations, and safety. And then input nyo din yung unit kung per kilogram, liter, bottles, kung paano ninyo bilangin yung mga inventory ninyo or paano nyo siya i-monitor. Then input nyo rin yung minimum na inventory na gusto nyo i-maintain para later on, yung kung halimbawa below yung balance ninyo dun sa nakaset na minimum inventory, matitrigger yung system to restock the item. So next page naman, we have the client database. So input nyo lang yung name, contact number, and address. So now, punta tayo dito sa may invoice part. So halimbawa, kung first pa lang na invoice, just input 1. Pero kapag halimbawa next na invoice na, click nyo lang yung new. Ayan, and then mag-auto na auto-generate na yung invoice number based doon sa last na invoice number entry. So, for example, dito kasi ang last entry is 2. So, ang next generated invoice is 3. And then, from the client database, meron tayong drop-down dito. And then, mag-autofill na yung data ni client based sa nakaregister doon sa client database. So, kung papalitan ko to, ayan, mag-iiba rin yung data. And then, input nyo lang yung date ng service or ng invoice. And then, kung magre-request sila ng delivery, input nyo lang din kung kailan i-deliver yung item. So, for example, same day lang din naman. And then, for the service, ayan, pwede lang kayo mag-search dito kung anong service yung in-avail and then kung ilan. Halimbawa, may extra Fabcon, isa, beddings and towels, ayan, na 4 kilogram yan. Then, sa baba, when you scroll down, andito na yung subtotal. Then, kung may delivery fee, like in this example, halimbawa may plus 60 pesos na delivery fee, input nyo lang. Then, kung may promo kayo or discount, you can also input dito. Ayan. Then, once okay na yung data, click nyo lang yung save. Then, click yes. So, magbe-verify naman kung kailangang i-save para if ever na accidentally na na-click nyo lang, hindi siya magra-run.
So, sa next page, ayan, mada-download naman na yung invoice para pwede nyong reference and pwede nyo ring i-open or i-print. Ayan. So, tingnan natin sa database. So, sa database, andito yung detailed na services per invoice. Then, sa master list, andito na yung pinaka-summary. So, makikita nyo yung status, invoice date, delivery date, invoice number, customer details, and yung services. So, for example, dito sa recent na service or invoice number na ginawa natin, ito yung mga details niya. So, ito yung mga services na in-avail niya, yung rate, and yung total. Ayan. And then, yung grand total. Now, halimbawa, magbabayad si client, punta lang kayo sa payments, same day. Then, hanapin ninyo kung anong invoice number. So, for example, invoice 3, mag-auto-generate na naman na yung data dito. Like, yung name niya, services, and yung total due. Then, kung magkano yung babayad niya, and then yung mode of payment. Kung cash, input lang. Kung GCash, input niyo yung reference number. And kung may notes, pwede nyo lang din input dyan. Then, click save. Then, click yes. Yan. So, pagbalik natin sa master list, tingnan natin kung nag-add up na yung payment. So, ayun. And then, 0 na yung balance niya. And then, nag-auto-update na rin yung payment status niya kung paid. Now, kung na-deliver na, click nyo lang yung delivered. Kung na-pick up, click nyo lang yung pick up. Then, dito sa taas, meron na tayong filter dito para hindi na nakaseparate. Doon kasi sa previous version, nakaseparate pa yung client portal, then nakaseparate pa yung parang services and delivery status. So, dito isang page na lang para hindi na nakakalito. So, dito i-click nyo lang to. Click nyo tong clear and then search nyo yung client. So, halimbawa kasi sample client A, then click OK. So, kung makikita nyo dito, halimbawa hindi niya pa na ano to. Since for delivery siya. Pagka-clinic nyo siya, makikita nyo lahat ng invoice niya or yung mga services na na-avail na niya, and then makikita nyo kung may balance pa siya dito. Then kung na-deliver na, click nyo lang yung delivered. And then clear, then select all lang ulit para mabalik sa dati yung table. So dito makikita nyo rin sa income sheet, automated na rin to based dun sa nakalag na entries sa payment. So lahat ng entries nyo dito sa payments tab, mag-auto-populate na dito sa income. Ayan. So, yun nga. Lahat ng na-save sa payments, dito siya madadirect sa income. Ito yung entry natin kanina sa sample. And then, for the expenses, dito manual input nyo na lang din. Kung may mga expenses kay daily, input nyo lang including yung particulars or notes, and then yung amount and mode of payment. Now, sa monthly dashboard, dito i-enter nyo lang yung a month. So, for example, gawin ko itong February 2026. Ayan. So, magre-reset yung table. Depende kung ano yung naka-input dito na month and year. So, balik ko lang siya sa January since yun yung example natin. Or yung data natin. So, sa taas, nandito yung total income for this month and year. Then, we also have the total expenses and yung net income. Ayan. So, magre-red naman yan kapag negative yung net income ninyo, like this one. Now, we also have two charts for the monthly income and then the other chart for the monthly expenses naman. So, sa table 1, alright, for the monthly dashboard, so dito, dynamic dashboard naman na siya. So, nakadepend yung data na magre-reflect sa selected month or year. So, kung halimbawa, papalitan ko to ng February 2026 and magre-reset yung data. Since wala pa tayong data for February 2026, wala pa mag-generate na data for that or magre-reflect na data for February 2026. And so, ibalik ko lang siya sa dati. So, sa pinakataas, andito yung total income, total expenses, and yung net income for the month and year. So, mag-auto update naman yung font color niya. Kapag negative, mag-red siya. Then we have two charts, one for the monthly income and then one for the monthly expense breakdown. Then sa baba, ito na yung detailed breakdown ng income and expenses per package or services and per category sa expenses naman. So ayan, ito yung total sales ayan, per package for the selected month and year, and then ito yung expenses for the selected month and year.
So, sa inventory, like I mentioned kanina, very simple na lang siya, very direct, straightforward siya. So, itong mga gray filled columns, automated na siya based dun sa naka-input sa inventory table natin sa settings. So, mag-autofill siya. Ang gagawin na lang, daily, double-click nyo lang to kung kailan nag-check. Depende kung anong schedule ng pag-check ng inventory, kung daily ba or weekly. So, limbawa, ayan. Then, input lang kung ilan yung inventory per item. Ayan. Tapos, kung ilan yung in or yung mga bagong dating, halimbawa may 50, then 1, 0. Then, kung may stocks out, input lang din. So, ganun lang. Then, and then ito, as you can see, nag-update yung tags. Kung yung balance is within or above yung minimum inventory na nakaset, magki-click okay siya. Pero pag below dun sa minimum na inventory na gusto nyong i-maintain, matitrigger yung system to restock the item. And then dito, kung may variation, halimbawa, i-compare nyo siya sa stocks on hand ninyo. Halimbawa, 50 yung projected na balance dapat. Pero 45, ganun lang. Input nyo kung ilan yung kulang. Kung positive 5 or negative 5. Yan. Input nyo dyan sa variation. And then on the next day, update lang ulit. Double-click lang ulit. Ayan. Then update ulit sa mga beginning inventory, in and out, and then yung variation. So, ganun lang kasimple yung 2026 version natin. Mas beginner-friendly na lang siya. So, if you have any questions or concerns, just message us sa Instagram page namin. Yan lang po. Thank you.